3,000 taon na ang nakalipas. Isang dating emperador na may walang kapantay na anyo ang isinilang. 10 taong gulang nagtatag ng pundasyon. 12 gintong elixir. 30 batang espiritu. 10,000 taon ang tamang daan. Sinabi ng dating emperador na hanggat siya'y nabubuhay. Ang buong mundo ay para sa mga anay. Ganoon din ang daan ng langit. Ngunit 10,000 taon na ang nakalipas. Nakapagtagumpay siya sa paglabas sa oras at espasyo. Nahaharap sa kaguluhan ng kidlat. Hindi sinasadyang nawala ang kanyang kaluluwa. Iyan ang kwento ng Xian Emperor na si Xiaoyao noong siya ay nabubuhay. Wow, ang galing naman ng Xian Emperor na si Xiaoyao. Kapag lumaki ako, dapat maging isang malakas na tao na matatag at matibay tulad niyan. Lolo Li, maaari mo bang ikwento ang buhay at mga gawa ng dakilang Emperador Xiaoyao? Naalala ko, 2,000 taon na ang nakalipas. Ang dakilang Emperador Xiaoyao ang nag-iisang naghari sa tamang landas ng espada sa gitna ng milyon-milyong tao. Siya ang nanguna sa daan ng espada. Isang emperador ng mga immortal. Mula noon, kahit na ang suano ng banal na lupain ng siyam na langit, o ang prinsesa sa loob ng imperial na lungsod, o ang mga immortal sa ibabaw ng kaguluhan. Lahat sila ay labis na humahanga sa kanya, at handang maging kanyang kapareha sa daan. Ang emperatris ng Qinzhou ay hayagang nagsabi na hinahangaan niya ang Xiaoyao Xiandi, at nangakong sa buhay na ito ay siya lamang ang nais niyang maging kapareha sa daan. Siguradong napakagwapo ni Lolo Li na ang tawag ay Xiaoyuxin. Siyempre naman, bihira ang makakatulad sa kanya sa buong mundo. Sabi ng emperatris ng Qinzhou, kapag nakita mo siya kahit isang beses, hindi mo na siya malilimutan habang buhay. Tama ang sinabi mo. Sige, ipagpatuloy mo, Xiuji. Maraming salamat po, Ginoo. Naway pagpalain ka ng swerte, Ginoo Zhu. Ang malayang emperador ng mga immortal mula nang siya lumabas ay hindi kailanman natalo. Lahat ng kalaban niya ay walang hindi natatakot. Ang kanyang lakas ay hindi masukat. Pati ang 4 na dakilang nilalang ay nagpuri sa kanya. Kahit ang emperador ng demonyo ay umamin na siya'y napakalakas. Huwag siyang basta-basta gawa ng gulo. Sa loob ng 10,000 taon mula nang maging emperador, walang sinuman ang nangahas na hamunin siya. Hanggang sa araw na iyon. Sa huli, nabigo siyang malampasan ang pagsubok. At labis siyang nasugatan ng langit na kaparusahan. Nang kumalat ang balita, akala ng lahat na siya ay tuluyang naglaho na. Paano kung hindi siya talagang namatay? Sana nga hindi siya namatay. Noong panahon ng Xian Emperor na si Xiaoyao, itinatag niya ang Xiaoyao set. Tumulong siya sa napakaraming mga nag-aaral ng sining. Binigyan niya ng pagkakataon ang maraming ordinaryong tao na makapasok sa daan ng pagsasanay. Ngunit nang siya'y umalis, unti-unting humina ang Xiaoyao set. Sa huli, ito ay natunaw. Ang nakakaakit ng puso ng tao ay siyang iginagalang ng iba. Talagang maraming tao ang namimiss sa Xian Emperor na malaya. Lolo Li, wag na muna nating pag-usapan yan. Maaari mo bang ulitin mula sa simula? Gusto ko pang marinig ang kwento ng Xian Emperor na malaya. Siyempre, maaari. Basta't nais ninyong makinig. Maaari akong magpatuloy sa pagsasalita. Ito ang pangitain na lumitaw ng ako'y sumubok na baguhin ang mundo noon. Noon, hindi ako tunay na bumagsak, kundi sa isang sandali ng pagsalakay ng langit. Naganap ang lihim na kayamanan. Sa swerte, nalampasan ang panganib. At sa pamamagitan nito, nagtagumpay akong makalagpas. Mula noon, ako na ang naging Diyos ng langit. Pero hindi alam ng mga tao. Hindi ko inakalang may makakagawa ng parehong kakaibang palatandaan ngayon. Ano ang pakialam kung makamit ko ang tuktok? Na walang katunggali sa mundo. Mas nakakaaliw pa nga. Mas komportable pa ang ulap sa Qinzhou kaysa sa palasyo ng Diyos. Tanggalin ang pang-ilaw. Maging isang ordinaryong tao. Manood ng ulap na umaakyat at bumababa. Doon makikita ang daan ng natitirang buhay. Ako ay ang daan ng langit. Muling sasabog ang espiritu. Magbubukas ang bagong panahon mula rito. Para sa tala ng lakas ng mga nakaligtas sa lumang panahon. Talaan ng mga dakilang tao ng langit. Suriin ang 1-0 pinakamalakas na buhay sa loob ng 50,000 taon. Ang sino mang umakyat sa talaan ay makakatanggap ng biyaya ng langit. Ang pinakamalakas sa loob ng 1,000 taon ay makakatanggap din ng gantimpala. 1,000 taong tagapagkubli. Sa wakas, hindi na kayang itago ang apoy. Nais ko sanang mamuhay ng payak. Ngayon ay tila mahirap na.
Tiandao na tala ng tagumpay. Ang mga makapasok sa talaan ay makakatanggap ng gantimpala. Hindi magiging kuripot ang Tiandao. Maaaring makatulong ang gantimpalang ito para makalusot ako sa antas ng langit na emperador. Ako ang nag-iisang unang emperador ng Kinzhao. Hawak ko ang buhay ng milyon-milyong tao. Kung ako nga ay hindi makapasok sa talaan, hindi na kailangang umiral ang ranggo sa araw na iyon. Kung si Lilan ay narito pa, ang unang pwesto ay tiyak na para kay Lilan. Sayang, dumating ang gintong ranggo ng huli na. Kung ito ay 1,000 taon na ang nakalipas, tiisin ni Lilan ang pag-angat sa Diyos ng Langit. Sa aking puso, ang una ay palaging para saksian din ng kalayaan. Ang listahang ito ay labis na mahiwaga. Hindi ko maunawaan ang pinagmulan nito. Ang kalooban ng langit. Hindi natin basta-basta maunawaan. Kami 4 ang pinakamalakas sa lahi ng mga demonyo. Dapat sana ay nasa unang 4 na pwesto kami. Buti na lang at wala na siya. Kung hindi, tiyak na kami ay mapapansin. Itong listahan ng mga nag-top ay basura rin. Kung hindi pa namatay si Haring Xiao Yao, siguradong siya ang nangunguna. Kami 4 ay siguradong makakapasok sa listahan. Ang unang 4 ay para sa amin. Haha, ang ika-10 ay ang Emperatrice ng Kinzhao, Liu Qinghan. Noong unang panahon, binigyan siya ng haring ang pangunahing likido ng landas ng 5 elemento, na walang katapusang elixir ng buhay. Ang pangunahing likido ng 5 elemento. Kung nais mong mapalampas ang Diyos ng Langit, kailangan mong gamitin ang perpektong landas ng daan. Nakuha ni Liu Qinghan ang bagay na ito. Malapit nang maabot ang Diyos ng Langit. Kung makuha ko ang yaman na ito, kaya ko ring makamit ang pag-akyat sa mas mataas na antas. Susunod na gantimpala mula sa Diyos ng Langit. Una o pangalawa, hindi ako bababa sa top 3. Hahaha, ito ay ang dadaang likido. Ito ay gantimpala para sa ika-10 pwesto. Buhay na bato. Ito rin ay 9 na uri ng bato. Nagbabalik sa labanan. Napaka-epektibo. Totoo ngang nakakatakot ang kamay ng langit. Ganito ang ika-10. Mas hindi may paliwanag ang gantimpala sa mas mataas na posisyon. Kung ganoon, di magpapahuli ang gantimpala na hinihintay namin. Putang ina, yung amoy lupa na yun ang nasa ika-10. Mas magaling ba siya sa akin? Pareho kaming nasa kasalukuyang lupa. Bakit siya nakakuha ng ika-10 pwesto sa simula? Kung siya ay nakatanggap ng gantimpala, lalaki ang kanyang lakas, siguradong darating siya para maghiganti sa akin. Sa oras na iyon, baka hindi ko siya matalo. Humihiling ako sa langit na makapasok sa listahan. Kung hindi ako makapasok, tiyak na mamamatay ako. Ibigay ang gantimpala para sa ika-10 pwesto. Talagang ito ang pangunahing likido ng 5 elemento daw. Sa tulong nito, malalampasan ko ang langit at lupa sa loob ng 5,000 taon. Nasa aking ang dakilang dao. Malapit nang makuha ang kinabukasan. Hintayin ko lang na makapasok sa kalagitnaan ng pagiging immortal emperor. Kapag hawak ko na ang 5 elemento daw, pupuntahan ko na si Li Zhenqian para maghiganti. Tunay ngang kamangha-mangha ang Golden List. Kung mas malakas pa ako, mas maganda sana ang gantimpala. Sayang, ang pang-10 na ay nasa hulihan na. Yung maliit na batang ito, sa yapak na ito, maaaring makabreakthrough siya sa langit na emperador sa loob ng 1,000 taon. Pang-9, ang Thunder Immortal Emperor, Thunder Zhenqian. Sa unang yugto ng pagiging Immortal Emperor, gantimpala niya ay ang Thunder Dao Original Liquid at the 10,000 Thunder Sword. Hindi maganda, nakuha ni Li Zhenqian ang orihinal na likido ng Thunder Avenue. At may limitasyon pa. Si Wan Lijian ay malapit nang pumatay sa akin. Kailangang agad na magpakulong. Hahaha, Liu Qinghan. Mas malakas ang aking gantimpala kaysa sa iyo. Kapag narinig ang Wan Lijian, ramdam ang espiritu ng langit. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka na. Kung hindi pa niya lubos na nalinis ang orihinal na likido, maaari ko itong maagaw. Sa oras na iyon, tiyak na ako ang magiging emperador ng langit. Lahat tayo ay nasa sukdulan ng dating emperador. Isang hakbang na lang at mababasag na natin ang hangganan ng emperador ng langit. Ngayon, kahit ang mga bagong dating emperador ay maaaring mapasama sa listahan. Natural lang na tayo ang mauna. Ang susunod ay magiging isang laban ng bilisan. Sino ang pinakamabilis makakapasok sa langit at lupa? Siya ang tatayo sa tuktok ng Xuancheng. Ang alitan sa pagitan ni Liu Qinghan at Li Zhenqian. Mukhang sasabog ito sa malapit na panahon. Kung ang Unli Sword ay tunay na espiritu ng langit, maaaring hindi niya ito mapipigilan.
Kapag nakuha ni Li Zentian ang makalangit na sandata, hindi na maiiwasan ang labang ito. Ibinibigay ang gantimpala para sa ikasyam na pwesto. Hindi ko alam kung kakayanin ba ng batang iyon. Ipinapahayag ang ika-8 pwesto. Ika-8, Xuan Muxiandi. Gantimpala para sa ganap na Xiandi, sinaunang dugo ng Xuan Mu. Ang laking agwat nito. Sa unahan ay nasa unang yugto pa ng Xiandi. Paano biglang lumundag sa ganap na Xiandi? Si Xuan Mu ay pang-8 lamang. Sino ang tatlo sa unahan? Ano ang dugo ng sinaunang Xuan Mu? Parang hindi ito karaniwang bagay. Ako ay pang-8 lamang. Ang listahang ito ba ay hindi maayos na inayos ng langit? Hindi pa nakalampas sa langit at lupa. Si Matian daw ay kailangang magtiis. Ngunit ang dugo ng sinaunang Xuan Mu. Kapag nandyan siya, tiyak na makakalampas ako sa langit at lupa sa loob ng 5 taon, hahaha. Pati ang Xuan Mu ay pang-8 na. Hindi naman tayo mababagsak sa labas ng top 3, di ba? Halos pareho ang lakas natin. Pang-8 pa lang ang Xuan Mu. Kaya hindi tayo magiging pang-7. 65 na magkakasunod. Nakakahiya naman iyon. Maliban sa Demon Emperor, sino pa ba ang mas malakas kaysa sa atin? Ano ba talaga ang nangyayari sa ranggo na ito? Pang-7 si King Long, ang naunang emperador. Perpekto ang naunang emperador. Gantimpala, sinaunang dugo ng King Long. Purong likido ng daan ng kahoy. Ika-6 na puti na tigre na dating emperador. Ganap ang dating emperador. Gantimpala, dugo ng sinaunang puti na tigre. Orihinal na likido ng daan ng ginto. Ika-5 Suzaku na dating emperador. Ganap ang dating emperador. Gantimpala, dugo ng sinaunang Suzaku at liwanag ng apoy na espada. Wala kaming 4 na makapasok sa unang 4 na pwesto. Hindi siguro peke ang listahan ng mga nagwagi. Paano kaya may mas malakas pa sa atin? May problema talaga sa listahan na ito. Bingi ang langit. Ang gumagalang sa langit ay unlad. Ang sumasalungat sa langit ay mawawala. Ay, sarili nilang kasalanan. Mukhang talagang mahina tayo. Hindi pa nga makasali sa top 4. Sino ba talaga ang nasa top 4? Maliban sa Demon Emperor, sino pa ang makakapigil sa amin? Ibinunyag na ngayon. Lahat ng top 4 ipapahayag bukas. Hindi pwedeng sabihin na ngayon. Siguro sinasadyang paabutin tayo sa ganito. Sige na, kunin ko na ang gantimpala at magpapahinga muna. Kung meron ito, tiyak na tataas ang kakayahan. Pero kailangan pang maghintay hanggang bukas. Hindi maipapahayag ang ranggo ng 10 tao sa isang araw. Parang may sakit ang sistema ng langit. Kailangan na lang maghintay hanggang bukas. Hindi pa rin alam kung sino ang number 1. Kung nandito pa si Xiao Xiandi, walang iba kundi siya ang nanguna. Sayang, nilapastangan ng langit ang isang henyo. Namatay sa isang trahedya mula sa langit. Hindi na siya isang araw. Lahat sa mundo ay parang mga langgam. Ganon din ang daan ng langit. Iyon ay isang bagay na walang sinuman ang nangahasabihin. Ngunit pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na lakas. Siya talaga ang tunay na alamat. Naipahayag agad. Walang kwenta. Pag-uwi ko, iniisip ko pa rin kung lalabas o hindi. Kung maipapakita ko sana, anong magiging reaksyon ng mga yun? Kailangan pa nating maghintay hanggang bukas. Ang mundong ito talaga ang walang kwenta. Serbisyo, bayaran na po. Ay, gusto ko ang ganitong bahagyang kalasingan na pakiramdam. Kaya kusang nilimita ko ang aking kapangyarihan. Para lang makalasing tulad ng isang karaniwang tao sa pampang. Ang kalasingan ang nagpapalimot sa akin pansamantala. Para maging simpleng masayang ordinaryong tao. Tungkol naman sa panganib, hindi ako kailanman nag-aalala. Walang makakagasak sa akin. Kahit paisil ang aking kapangyarihan, ang aking katawan ay nananatiling parang mundo. Ginoo, hindi mo pa nagagastos ang perang iniwan mo noong huli. Dito tayo maglakad, dito tayo maglakad. Nasa likod bahay ang karwahe mo. Ihatid si Tio Li pabalik sa bundok. Mag-ingat ka. Ang maliit na bakuran na ito ay nasa bundok. May distansya mula sa nayon. Tahimik at maganda. Dito nakatira ang binatang ito.
Hindi kailanman tumanda ang kanyang mukha. Tiyak na siya ay isang diwata. Uncle Lee, gusto mo bang mag-asawa? Matagal ka nang nag-iisa, no? Dapat ka nang magkaanak, siguro. Ipadala mo na. Hintayin mo lang. Dadalahin ko na agad sa'yo. Sige, umalis ka na. Ay, isara mo ang pinto. Pareho pa rin ang pakiramdam ng nalasing, masarap. Magpapatuloy tayong uminom bukas. May tao sa kusina. Sino ka at anong ginagawa mo sa bahay ko? Ang gwapo ng lalaking ito. Mas gwapo pa siya kaysa sa mga balita. Ako ang emperatriz. May tungkulin sa paghihiganti. Huwag magpapaakit sa kagandahan ng lalaki. Ako ay dinala ni Zheng Xiaoyu. Sabi niya, pumayag ka ng maging aking asawa. Kailan? Bagamat may hitsura siya. Nakita ko na ang mga diwata, bawat isa ay mas kahanga-hanga. Kahit nakulang sa asawa, hindi naman siguro pipili ng ordinaryong babae. Malamang lasing siya nang makipag-usap sa batang iyon, at nagpadala na lang ng hindi malinaw. Mga kalokohan ko yan nung lasing ako. Bumalik ka na lang. Hindi ako nangangailangan ng asawa. Pakiusap, mamamatay ako kung babalik ako. Ipinagbili ako. Baka mapatay ako pag uwi ko. Okay lang kung hindi kita magiging asawa. Ang hiling ko lang ay makapagpahinga dito ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, aalis na ako. Hindi kita guguluhin. Anong pangalan mo? Ako, Chenlin ang pangalan ko. Sige, manatili ka na dito. Maghanap ka ng sariling kwarto para tumira. Pero huwag mong istorbohin ang buhay ko. Tiyak na isang cultivator ka. Ang ganitong paraan ay hanggang sa iyo anying lang. Sobrang dami ng espiritikong enerhiya dito. Sa 1 taon, batay sa karanasan ko sa nakaraang buhay, malalagpasan ko ang transformation patungo sa divine transformation. Ako ay isang makapangyarihang tao sa lupa sa aking nakaraang buhay. Namatay ako 5,000 taon na ang nakalipas. Kahapon, ako ay muling isinilang. Muling nagising. Nandito ako hindi para sa tinatawag na kasal, kundi para sa espiritual na enerhiya. Sino ang mag-aakala na sa isang liblib na bundok, naglalaman ito ng mas purong espiritu kaysa sa yungib ng aking nakaraang buhay? Ito ay isang banal na lugar. Aking mabuting alagad, tinataksil mo ang utang na loob sa akin bilang guro. Ipapahamak kita ng walang katapusan. Hindi pa pwedeng ipakita ngayon. Tunay ng kapalaran ito. Anak ng ama niya. Akala ko hindi na ako makakabalik dito. Ipinanganak akong may kalat na mata ng Diyos ng kaguluhan. Nakikita ko ang nakaraan at ang hinaharap. 20 taon na ang nakalipas. May nakipag-ugnayan ako sa ama ni Chenling. Pagkatapos ay nagkahiwalay kami dahil sa isang dahilan. Simula noon, hindi na kami nagkita. Talagang may ganitong swerte sa mundo. Dahil nandito na tayo, tulungan mo na lang siya. 1 taon lang naman. Gusto niyang gamitin ang puwersa ng enerhiya. Walang problema. Hehe, tingnan mo yan. Parang hindi niya ako nakilala. Hindi na nakapagtataka. Hindi marami ang mga larawan ko na naiwan. Kung hindi ka kakilala, hindi mo talaga ako may ugnay sa alamat. Na iyon. Hininga ng naunang emperador. Sa Qinzhou, may naunang emperador na si Liu Qinghan pero ito. Ako si Liu Qinghan, ang emperador ng kidlat. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Dumating na si Lei Zenshan. Malinaw ang layunin. Samantalahin na hindi pa natutunaw ni Liu Qinghan ang orihinal na likido ng 5 elemento. Patayin siya at agawin ang pagkakataon. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa makalangit na sandata, ang espadang Lei Zhen. Lei Zenshan, isang talunang tauhan mo. May tapang ka pa bang pumunta dito para mamatay? Ang isang makalangit na emperador ay talagang nakakatakot. Isang araw, babalik din ako sa antas ng Diyos ng Langit. Siguro ay nakaluhod na rin siya ngayon. Sa ilalim ng Diyos ng Langit, lahat ay parang mga langgam. Liu Qinghan, baliw ka ba? Ako'y ika-9 sa listahan ng mga Diyos ng Langit. Paano ako magiging talunan mo? Parang dumating na ang katapusan ng mundo sa buong Qinzhou. Ang mga tao ay sabay-sabay na lumuhod at nagdasal. Lubos ang takot. Nag-aaway ang mga Diyos. Ang mga mortal ang nagdurusa. Ganito na ito palagi. Nakatayo akong matatag. Sa pagyanig ng buong bundok, huwag hayaang mamatay ang mga tao sa nayon sa ilalim ng galit ng langit. Sa wakas, ako at ang mga mamamayan ay parang magkakilala. Ito ay dahil sa pagpapakita ni Li Xianren. Sobrang galing ni Uncle Lee. Buti na lang at nakahanap ako ng asawa para sa kanya. Kung hindi, sobrang nag-iisa siya.
Isa siyang tagapag-ensayo ng mga Diyos. Matagal nang nahulaan ng mga tao sa nayon ang tungkol dito. 10 taon ay parang isang araw. Hindi nagbabago ang anyo. Hindi ito nakikita ng mga karaniwang tao. Mula noon, itinuring na akong tunay na Diyos ng mga taga-Bukirin. Tuwing Pasko at mga kapistahan, dinadala nila ang mga masasarap na pagkain sa tuktok ng bundok. Hindi ko rin ito tinatanggap ng walang kapalit. Tumutulong ako sa kanilang mga sakit. Minsan-minsan nagtuturo ako sa mga batang may pagkamatatalino sa pag-akyat ng langit, para mabigyan sila ng pagkakataong makalabas sa bundok. Sa totoo lang, napakasaya ng ganitong mga araw. Mas maganda pa kaysa mag-isa sa tahimik na bundok. Mas comfortable. Nag-away sina Li Zhenqian at Liu Qinghan buong magdamag. Ay, hindi pa rin matatalo si Liu Qinghan. Pareho ang antas ng kanilang lakas. Pareho silang mga naunang emperador. Ngunit hawak ni Li Zhenqian ang espiritu ng langit. Ang lakas ng kanyang espada ng kidlat ay biglang sumabog, hahaha. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, Liu Qinghan. Xiao Yao. Sasamahan kita ngayon. Ah, nakatatanda. Wala akong galit o alitan sa iyo. Bakit mo ako inatake? Ang lakas na ito ay higit pa sa isang makalangit na emperador. Kahit ang palipad na espada na ito ay mas malakas kaysa sa aking Lian Hall. Hindi papayagang pumasok sa Kinshaw kahit isang hakbang sa loob ng 100 taon. Kung papasok, tama ang sinasabi ng nakatatanda. Ipinapangako ko na hindi ako papasok sa loob ng 100 taon. Pamilyar ang tunog na ito. Siya si Xiao Yao. Xiao Yao. Ikaw ba yan? Siya ay litong-lito. Kaya niya naririnig ang mga boses na hindi naman totoo. Isang taong patay na ng 1000 taon. Hindi na muling magpapakita. Maraming salamat sa iyong tulong, nakatatanda. Ako'y magpapasalamat magpakailanpaman. Sa hinaharap, gagantihan kita. Ito na ang huling pagkakataon na tutulungan kita, batang babae. Sa loob ng 1 siglo, ikaw ay dapat nang lumaki. Wala kaming malalim na ugnayan ni Liu Qinghan. Ngunit isang panig lamang na pangako ang ginawa ni Liu Qinghan sa langit. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal kung hindi siya. Hindi niya kailanman tinanong ang aking kagustuhan. Ang pagtulong ko ngayon ay ang pinakamalaking kabutihan ko. Kanyang karma. Kailangan niyang ayusin ito sa sarili niya. Si Chenling ay nakaupo pa rin ng nakaluhod, sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Isang gabi, umangat na siya sa ikalawang antas ng pagsasanay ng katawan. Talagang muling isinilang ang isang dakilang emperador. Mayroon talagang laman. Ngunit hindi ka dito pwedeng manatili ng libre. Umaga na, nasaan ang almusal ko? Nakalimutan ko. Gagawin ko agad. Wala akong kahit anong sangkap. Gagawa ako ng isang walang kwentang almusal. Kung walang pagkain, pumunta ka sa nayon para bumili. May pera sa mesa. Gusto kong kumain. Pagkalipas ng 1 taon, hintayin mo akong makalagpas sa Huashen. Hindi na ako maglilingkod. Ay, Lixianzhang. Nandito kami. Nandito na. Hayaan ninyong makita kung paano kayo nag-ensayo nitong mga nakaraang araw. Ako ang mauuna. Hindi ko akalain na si Lilan ay magtuturo sa mga bata sa nayon ng boxing. At karamihan sa mga nag-aaral ng sining ng pagkakaroon ng kapangyarihan ay madalang nang makihalubilo sa mga mortal pagkatapos ng kanilang pagsulong. May kasabihan sa mundo ng mga Diyos, ang pagkakaiba ng Diyos at tao. Ang mga pumasok sa mundo ng mga Diyos ay walang kaugnayan sa mundong ito. Maraming mga nag-aaral ng sining ng pagkakaroon ng kapangyarihan ang sumusulong pagkatapos. Madalas na putulin ang mga dahilan at bunga ng mundong ito. Naghahangad ng daan. Tulad ni Lilan na nagtuturo pa sa mga mortal na mag-ehersisyo. Napakabihira. Sige na, bilisan mo. Ihanda na ang almusal. Para hindi na siya mainit. Ay, malayo pa rin ang agwat. Dapat ganito. Mahina ang mga ugat ng mga batang ito. May oras ako para turuan sila. Maaari kong dahan-dahang ituro. Hindi nagbago ang estilo ng suntukan. Ngunit ang diwa ay ganap na iba na. Nakapaglakbay na ako sa maraming mundo. Malawak ang aking kaalaman. Malinaw na alam ang mga teknik ng langit at lupa. Mula mababa hanggang mataas. Sunod-sunod ay ang emperador ng itim na langit, hari ng langit, banal na emperador, at emperador ng mga immortal. Daan ng langit at kahalayan. At ang kapangyarihan ng kamao na ipinapakita ng batang lalaki sa harapan ko ay malinaw na may dalang espiritu ng banal na antas na teknik.
Ako mismo ay may dalawang banal na teknik lamang. At dahil sa dalawang ito, unti-unti akong naging isang dakilang emperador. Isang karaniwang bata sa mundo. Paano niya maisasagawa ang banal na antas ng espiritu? Baka ang estilo ng pakikipagbuno ni Lilan ay nasa banal na antas. Hindi ka pani-paniwala. Isang mongheng nagtatago sa liblib na tuktok ng bundok ay mayroong banal na antas na pamamaraan. Uy, tapos na ba ang almusal? Tapos na. Sige, bumaba na kayo. Sundin ang sinasabi ko sa pagsasanay. Bumalik kayo bukas. Sige, paalam. Ginoong Lee. Yung. Hindi ko pa alam kung paano kita tatawagin. Lixiaoyao. Ito ang pangalang ginagamit ko mula nang magkunwari akong patay. Wala nang nakakaalala ng tunay kong pangalan sa mundong ito. Maari ko bang itanong kung ang itinuturo mong suntukan ay isang banal na teknik? Yes impossible iyon. Isa lang akong taong bundok. Paano ako magkakaroon ng ganoong kalakas na teknik? Masarap ang lasa. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa pagkain natin araw-araw. Kailangang may karne at alak sa gabi. Sigurado akong hindi ako nagkamali ng tingin. Hindi ito basta-bastang teknik mula sa mundo. Sadyang itinatago ba ni Lilan ang kanyang tunay na lakas? Ngayon ay ipapahayag ang nangungunang apat na ranggo. Hindi ko alam kung sino ang ikaapat. Ang makapwesto sa unahan ng apat na makapangyarihang nilalang. Hindi ito basta-basta. Sino ba talaga ang unang emperador na makakatunggali sa Diyos-Diyos na emperador? Sa tingin ko, tiyak na makakapasok ang Demon Emperor. Sa huli, siya ang perpektong emperador. Maliban sa Demon Emperor, meron pa bang perpektong emperador? Baka may mga matandang halimaw na nakasara sa kanilang mga lihim na silid ng libu-libong taon. Hindi natin alam ang kanilang kalagayan. Maliban sa amin na ilang tao, sino pa ang makakapasok sa top 4? Ang lakas ng demonyong emperador na iyon. Sang-ayon ako na siya ay nasa unahan namin. Pero sino naman ang ikaapat? Sa puntong ito, kailangan na lang nating hintayin ang resulta ng listahan. Baka may mga matandang halimaw na nagtatago sa labas. Ngunit talagang malakas ang gantimpala ng listahang ito. Naitaga ko na ang dugo ng sinaunang suan mo. Hindi lalampas ng 100 taon. Tiyak na malalampasan ang Diyos ng langit. Lahat tayo ay may ganitong gantimpala. Kaya't ang gantimpala para sa unang 4 na pwesto ay tiyak na mas kahanga-hanga. Ika-4 na pwesto, Panginoon ng Impyerno, Luming. Naging ganap ang nakaraang emperador. Gantimpala, likido ng daan ng mga multo. 1 bilyong masamang bandila ng mga multo. Anong Panginoon ng Underworld? Kailan ba siya nakaabot sa pinakamataas na antas ng unang emperador? Tunay nga, lahat sila ay nagpapanggap na mahina pero malakas pala. Kami naman, akala namin ay walang katulad sa mundo. Ang tunay na malalakas ay tamad pang magpakita ng mukha. Tinatanggap na namin ang ika-4 na pwesto. Siyang nakikinig at sumasang-ayon. Ngunit ang nakaraang emperador ay nasa ika-4 lamang. Hindi ba ang tatlong nauna ay ang Diyos ng langit? Imposible, walang sinuman ang nakapasok sa Diyos ng langit sa loob ng 10,000 taon. Ito ay kinikilala ng lahat. Hindi ko akalain na ang aking nakatagong kakayahan sa loob ng 10,000 taon ay tinawag ng listahan ng langit. Kung gayon, hindi ko na ito itatago. Dalisay na likido ng pasilyo. 1 bilyong masamang espiritu na bandila. Napakagandang bagay lalo na ang masamang espiritu na bandila. Sa buong mundo, ako lang yata ang makakagamit nito. Mapagbigay naman ang langit. Isang hakbang na lang ako mula sa langit at lupa. Sa orihinal kong naipon, 23 hanggang 30 taon lang ang kailangan para makalusot. Ngayon may gantimpala na. Sa loob ng 5 taon, tiyak na magiging tanyag. Pero ganito ang pagsulong, hindi pa rin makapasok sa top 3. Ano nga ba ang pinagmulan ng mga nasa top 3? Ay anunsyo ang pangatlong pwesto. Ang Panginoon ng Chaos Realm. Nangako ng ganap na tagumpay ng naunang emperador. Gantimpala, orihinal na likido ng daan ng pagkawasak. Ang Chaos Cycle Technique at Soul Devouring Blade. Ang Panginoon ng Chaos Realm. Sino ito na parang ako rin? Ang dakilang kaisahan ng nakaraang hari. Binalik niya ang orihinal na likido ng daan ng pagkasira. Ngayon, ayaw na ng mga lumang halimaw. May nangyari ba? Kung wala ang Golden List, sino ang nakakaalam kung saan sila nagtatago? 2 na lang ang natira. Kailangan manalo ako ng una. Hindi pwedeng may mas magaling pa sa akin. Baka ang Diyos ng langit iyon. Hindi dapat ganoon. Kung talagang may Diyos ng langit, siguradong matagal na itong nalaman ng mundo. Maliban sa Demon Emperor, wala na bang mas malakas na matandang halimaw? Xiaoyao Immortal Emperor. Kung ikaw ay buhay pa, ikaw ang tiyak na magiging unang pwesto. Ngayon,
Malamang na si Demon Emperor na ito. Aanunsyo na ang pangalawang pwesto. Paano posible? Siya talaga. Ikalawang Demon Emperor na si Qianzong. 10 perpekto ng Xian Emperor. Gantimpala, essence ng daan ng demonyo. Purong Yuan essence ng mga sinaunang Diablo. Dugo ng Demon Ebay Sword. Pangalawa pa lang ang Demon Emperor. Ento, Quempoderia Sir L. Nest Mundo, Leonoj Ningum. Sir Kio Grande Emperador du Primero Cuvi Alcanit Perfil. Depois Kio Emperador Viajan Timoriu. No half mais calamidade celestial Lireos du Q. Nenhum na terra dos nove continentes consegui romper o limit du Reno celestial. CL Estives Vevo, certamente Syria o Primero. No pod sir, at o Emperador Demyo no foy o Primero. Sobrang hindi makatwiran. Pati ang Demon Emperor ay pangalawa lang. Hindi naman siguro ang Heavenly Emperor ang una, di ba? Malinaw ang sinabi sa listahan. Nakatala dito ang pinakamalakas sa loob ng 50,000 taon. Kami apat ay nabuhay lang sa loob ng 50,000 taon na iyon. Noong panahong iyon, wala pang bakas ng Heavenly Emperor. Panahon pa iyon ng paglitaw ng Carefree Immortal Emperor. Isang taong walang katuwiran, na may kapangyarihang labis, na pinipigilan ang 3 mundo at 5 lahi na hindi makataas ng ulo. Hindi maaaring maging emperador ng langit. Sa loob ng 50,000 taon, hindi ko man lang nakita ang anino ng emperador ng langit. Ang unang pwesto ay tiyak na ang emperador ng mga Diyos na ganap. Hindi malamang na maging emperador ng langit. Walang sinuman ang makakapagtagumpay ng tahimik sa ganitong antas. Sa tingin niyo ba ay buhay pa ang Xian Emperor na si Xiaoyao? Imposible, nakita niyo naman ang laban na iyon. Nakatama ang kidlat kay Xiaoyao. Nawala siya sa ere. Nagsaliksik kami ng ilang buwan. Walang natirang kaluluwa. Walang kahit isang piraso ng katawan ang natagpuan. Ang lahat ng kanyang imbakan ng mahika ay nawasak ng kidlat na pagsubok. Walang kahit anong bakas. Noong panahong iyon, ang buong puwersa ng Swanshen Immortal Realm ay kumilos. Lahat ay nais makuha ang kanyang mga teknik at mahika. Ngunit wala silang nahanap. Sa ganitong kalagayan, paano niya kaya mapipigilan ang kapangyarihan ng langit na hindi niya kayang labanan? Matagal na siyang nawala ang kaluluwa. Pero hindi ba kayo nagtataka? Kung wala namang nahanap na bangkay, ano ang basehan ninyo para sabihing patay siya? Sa totoo lang, hindi siya pwedeng buhay pa. Kung buhay pa siya, diretso akong magiging katawan ng White Tiger. Para sakyan mo ng 3 araw. Hahaha, sino kaya ang unang pwesto? Siguradong hindi kilalang tao. Pangalawa lang ako. Pangalawa lang ako. Sino ba ang hindi nakakakilala sa aking kakayahan? Maraming tao ang nagsasabing ako ang nasa unang pwesto. Pero pangalawa lang ako. Peke ba ang listahan ng mga nanalo? Hindi pwede. Paano ako magiging pangalawa? Sino ang pwedeng mauna sa akin? Hindi patas ito. Sino ba ang nagpatong sa ulo ko? Ang Demon Emperor ay pangalawa lang. Hindi ba siya ang kinikilalang pinakamalakas? Yes eh, sino ba ang kinikilalang iyon? Paano siya naging pinakamalakas? Kahit na isa kang Diyos, hindi mo ba alam na ang Demon Emperor? Tinatawag bang pinakamalakas sa kasalukuyan ang mga lurker? Pero narinig ko na dati siyang palaging pangalawa sa buong milyon-milyong taon. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Kung marinig ng iba, malaking gulo yan. Hindi pwedeng maliitin ang Immortal Emperor. At lalong hindi pwedeng maliitin ang Demon Emperor. Hindi mo alam. Noong araw, si Xiaoyao Xiandi ang palaging pumipigil kay Qianchong. Kaya tinawag siyang walang hanggang pangalawa. Pero namatay na si Xiaoyao Xiandi 1,000 taon na ang nakalipas. Mukhang malungkot ka. Hindi, naalala ko lang ang ilang bagay. Sa anumang kaso, ang pinakamalakas ngayon ay si Mudi Qianchong. Kung hindi namatay si Xiaoyao Xiandi, siya ang nanguna. Paano kung hindi siya namatay? Sana nga hindi siya namatay. Pero napakaliit ng posibilidad. Sapagkat noon, napakaraming tao ang mismong nakakita sa kanyang pagkawasak. May kakaibang pangyayari sa pag-aanunsyo ng unang pwesto. Sobrang labis naman ang pagtrato rito. Mas lalo akong naging interesado kung sino ang unang pwesto. Walang kakaibang nangyari sa siyam na kama ng Diyos. Tanging ang unang pwesto lang ang lumabas. Sobrang hindi kapani-paniwala ito.
Mayroon ba kayong pakiramdam na pamilyar? Kinglong, ikaw ba yan? Naalala ko na. Ito ang labanan ng Xianjian. Isang malaking digmaan 2,000 taon na ang nakalipas. Lahat ng 5 lahitao, Xian, demonyo, engkanto, at multo ay lumaho. Laban lang para sa isang makalangit na sandata. Kami 4 noon ay sumali. Lahat ng mundo ay lumaho. Noon, hindi pa kami mga Diyos Espiritu. Isang buong taon ang tagal ng laban sa dakilang lupa. Madilim ang langit at lupa. Maraming bangkay sa paligid. Lahat sila namatay doon. Isang pangunahing tauhan lang ang nasa laban. Siya ay si Xiaoyao. Sa isang laban, nilabanan niya ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa mundo. Sa huli ay nakuha ang espada ng mga immortal. At sa laban ay nakaabot ng tagumpay. Naging unang immortal na emperador sa kasaysayan. Ngunit lumipas na ang 20,000 taon mula sa digmaan na iyon. Bakit muling lumitaw ang daan ng langit? Posible bang may kinalaman ang unang tao sa digmaan na iyon? Xiaoyao, ang emperador ng mga immortal. Hindi pwede, matagal na siyang patay. Paano naman siya? Kung talaga siyang si Xiaoyao Xiandi. Di sobra namang kalokohan yun. Hindi kaya talaga siyang namatay. Noong una, nagdududa kami. Pero kapag iniisip, parang imposible. Kung buhay siya, bakit wala pa ring balita sa loob ng 1,000 taon? Talagang pangalawa sa lahat ng panahon. Buhay na buhay bilang pangalawa. Sa huli, hindi pa rin siya nakatalo sa kanya. Hindi ba talagang ikaw? Hahaha, hindi ka namatay. Tama ba, nandyan ka pa? Kung ikaw nga, may kalaban pa ako. Kung ikaw talaga iyon. Tama. Si Xiaoyao ay nagsimula mula sa laban na iyon upang maging emperador ng mga Diyos. Naalala ko, totoo bang buhay pa siya? Buhay ka pa, di ba? Isang walang katulad na nilalang. Paano maaaring mapatay ng langit na sakuna? Sangkap na puno ng mga Diyos na kunpang. Siya nga, siya nga. Si Xiandi Xiaoyao. Sino sa buong mundo ang karapat-dapat sa puting damit? Tanging si Xiandi Xiaoyao lamang. Tama nga ang salitang ito. Hindi ko akalain na makikita muli ang tanawin ito ngayon. Bumalik na naman ang masamang panaginip ng nakaraan. Nga, ang exalted immortal na si Xiaoyao ay tunay na bangungot para sa amin. Wow, siya nga. Siya ang exalted immortal na si Xiaoyao. Sa pamamagitan lang ng kanyang likod, pakiramdam ko parang titigil ang puso ko. Siya kaya talaga ang nangunguna. Imposible, di ba? Patay na siya ng 1,000 taon. Paano maaaring siya iyon? Ako ay nabubuhay isang araw. Lahat sa mundo ay parang mga langaw. Katarungan din. Ito ay isang salitang laban sa langit. Sa ilalim ng langit, ang katarungan ang pinakamalaki. Ang lakas nito ay sobrang nakaka-impress. Walang ibang makakagawa nito kundi siya. Sayang, tila pinagkaitan ng langit ang isang henyo. Ang nag-iisang lalaking maaaring sumubok sa langit at lupa ay namatay na. Kung buhay pa si Xiaoyao Xiandi, siya ang tiyak na unang pwesto. Wala akong kinikilala kundi siya. Ang kanyang alamat ang aking kasama habang lumalaki. Isang ganitong lalaki, iisa lang sa buong buhay. Bagaman matapang. Ngunit nagawa niya talaga. Sayang, namatay siya. Sa buhay ko, bihira akong humanga. Sa mga tao, siya lang ang isa. Nakakainis ang tadhana sa mga henyo. Sa ganitong oras pa naman, hindi ka pa rin naniniwala na hindi pa namatay si Xiao Xiandi. Minsan, kahit ano ang nakikita ng mata, hindi ito laging totoo. Maaaring niloloko niya tayo. Lahat sa mundo ay parang mga langaw. Hahaha, tanging ikaw lang ang makapagsabi niyan. Ikaw lang ang makapagsabi niyan. Lilan, halika na. Kung ganito na ang sitwasyon, ikaw na ang unang pwesto, di ba? Ang gwapo at ang astig. Sobrang mahal ko siya. Pero ano kaya ang gustong ipahayag ng langit sa eksenang ito? Ang hirap hulaan. Siya talaga ang unang pwesto. Hindi siya namatay, tiyak na buhay siya. Pero paano ko siya mahahanap? Ang laki ng mundong ito. Baka nagpalit siya ng pangalan at mukha. Paano ko siya hahanapin? Noong araw, hindi ako sumali sa malaking digmaan na iyon.
Pero madalas kong marinig ang pangalan mo. Sayang, namatay ka ng maaga. Kung hindi, gusto kitang hamunin sa isang laban. Isang buhay na nasawi bago ang dakilang pagsubok, sayang talaga. Ang ganda niya talaga, sobrang astig niya. Di mo ba sa tingin mo mas gwapo pa ako kaysa sa kanya? Babala lang ako. Huwag mong siraan, Sixyandi. Pasensya na, naging masyadong diretso ako kanina. Sana hindi mo ako paalisin. Walang problema, ituloy mo lang panoorin. Marahil nga buhay pa Sixyandi. Medyo kahawig si Lilan. Nang malayang emperador ng mga immortal. Misteryoso, matalim, at mapang-aping aura. Taglay ang di matitinag na lakas. Ngunit si Lilan ay isang kabataang nakatira lamang sa isang liblib na bundok. Hindi talaga kahawig. 3,000 taon na ang nakalipas. Isang naunang emperador na may di matitinag na kakayahan ang ipinanganak. Nang 10 taong gulang, nagsimula na siyang magtayo ng pundasyon. 18 gintong pil. Sa 30 na sanggol na espiritu, nakamit niya ang daan patungo sa pagiging emperador sa loob ng 20,000 taon. Gamit ang espada bilang daan. Naging pinuno sa larangan ng espada. Emperador sa mga immortal. 2,000 taon na ang nakalipas. Siya lang ang nag-iisa sa milyong tao. Nakuha niya ang hiyong Taoist sword. Naglakbay sa kalangitan upang maging emperor ng mga Diyos. Minsan niyang sinabi na sa isang araw sa mundo, lahat ay parang mga insekto. Ganoon din ang tadhana. Sa mga susunod na 1,000 taon, nagawa niyang maging walang katunggali, walang kalaban sa buong mundo. Pero higit 1,000 taon na ang nakalipas. Nang siya ay sumubok na lumampas sa mundo, nakararanas ng kulog at kidlat. Hindi sinasadyang nawala ang kanyang kaluluwa. Haha. Namatay nga talaga siya. Kahit ang langit ay nagsabi na ganoon. Namatay nga talaga siya. Ha! Ngunit ang mga himala ay hindi kailanman nawawala. Ang Xiaoxiandi ay may tagong kayamanan para sa kaligtasan, na ginamit niya upang iligtas ang kanyang buhay. At sa gitna ng kidlat na pagsubok ay nalampasan ang langit at lupa, at nagtagumpay na mabuhay. Sa loob ng 10,000 taon, nagkunwaring patay siya at nagretiro sa mundo. Walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Bawat tao na iyong nakakasalubong, maaaring maging Xianyao Tiandi. Unang Xianyao Tiandi si Lilan. Antas ng kalangitan, gitnang yugto, gantimpala sa espasyo, batas ng daan. Kahalumigmigan ng pag-ikot, sinaunang konpeng na dugo. Hindi patay ang Xianyao Tiandi. Imposible ba? Hindi ba't ang langit na pagsubok ang nagwasak sa kanyang kaluluwa? Nagawa pa niyang maabot ang gitna ng langit at lupa. Babalik ba siya para ipagpatuloy ang pananakop? Umiwas sa mundo ng mga mandirigma. Ibig sabihin, maaaring nasa paligid lang siya natin. Ha. Talagang matatakot ang mga naunang emperador ngayon. Ang taong pinakakatakot nila ay hindi lang buhay pa, kundi mas lalo pang lumakas. Ay! Sa wakas, hindi ito nangyari ayon sa nais. Ang unang lugar ay si Xiaoyao. Hindi siya namatay. Kung hindi namatay si Xiaoyao, kung gayon, hindi ito isang ilusyon. 5 laban sa mga general. Ang aking mga tauhan ay agad na maghahanap sa buong Kinsaw. Lahat ng lalaki na may apelyidong Li at maganda ang hitsura. Pakiusap, dalhin sila sa bahay. Kapatid na Xiaoyao, siguradong mahahanap kita. Ha. Alam ko na. Paano ka mamatay? Mabuti kang buhay pa. Ang nag-iisang emperador ng langit ay nagkunwaring patay para magretiro. Yes gusto niyang magpahinga lang. 10 dakilang general, makinig kayo. Ginoong emperador ng demonyo. Ako po ay gumagawa ng 1,000,000 kopya ng pergamino. Ito ang larawan ng emperador ng kalayaan. Iilan lang ang nakakita nito. Kayong 10 tao ay magpiprint ng milyon-milyong kopya nito. Ipamimigay ito sa malaking hukbo ng mga demonyo upang hanapin ang taong ito. Huwag ninyong ibunyag kung sino siya. Tanging kayong 10 lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang magbubunyag ay mamamatay. Naiintindihan ko, umalis na kayo. Ako ay tiyak na makikita ka, Xiaoyao. Hindi pa tapos ang laban natin.
Ang walang alintana na Diyos ay talagang hindi namatay. Hindi lang siya hindi namatay. Nakapasok pa siya sa antas ng Diyos. Ano bang lihim na kayamanan ang ginamit niya? Paano siya nakaligtas mula sa kamatayan sa antas ng langit? Pagkatapos ng 10,000 taon, diretsong umangat sa gitnang antas. Napakahusay ng kanyang talento. Hindi ito possible. Hindi pa siya. Patay, bumalik na ang demonyo. Sa huli, siya pa rin ang pumipigil sa atin. Puting tigre, tandaan mong bumalik sa orihinal mong anyo bukas. Pahintulutan mo akong sakyan ng 3 araw. Ate Suzaku, pwede mo ba akong patawarin? Hindi pwede akong palampasin. Hahaha, bunga ng sariling ginawa. Sandali, pupunta ako para makita siya, Piki. Hindi siya namatay, hindi namatay ang Xian Emperor. Ang ganda, ang ganda. Yung nagsabi na hindi siya namatay. Anong Xian Emperor hindi namatay? Totoo bang ikaw ang Xian Emperor? Baliw ka ba? Paano ako magiging Xian Emperor? May nakita ka na bang emperador na Diyos na nakatira sa ganitong sira-sirang lugar? Kung kaya ko lang talaga, matagal na sana akong nakatira sa palasyo ng babaeng emperador. Kung iisipin, parang tama ka rin. Sige na nga, masyado lang akong nag-isip. Dahil buhay pa naman tayo. Darating din ang araw na makikita natin siya. Paano kaya naging emperador ang babaeng ito? Ang dali mong lokohin. At muling lumamig, ano ba talaga ang gustong iparating ng batong jade na ito sa akin? Noong panahon ng kalamidad sa langit, ito ang mismong naglabas ng berdeng liwanag mula sa jade. At hinila ako sa walang hanggang espasyo. Para muling buuin ang katawan at kaluluwa. Para makabuhay muli. Sa loob ng espasyo ng jade, patuloy kong nilalampasan ang hangganan ng kalangitan at lupa. At walang langit na kapighatsian ang bumagsak. Sa loob ng 10,000 taon, hindi ito kailanman nagliwanag. Bakit ngayon? Ang jade pendant ay isinabit ng aking mga magulang nang ako'y ipinanganak, na nakasabit sa akin. Sa tulong ng katawan ng malayang konpeng at espiritu ng jade pendant, ako'y sumugod ng walang hadlang sa panahon. Maging isang malaya at walang hanggang Diyos espiritu. Ngunit biglang nawala ang aking mga magulang noong araw ng aking pagbuo ng pundasyon. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, biglang lumiwanag ka. Akala ko nandyan pa ang mga magulang ko. Sino kaya sila talaga? Na nakapag-iwas sa aking sakuna, at muling binuo ang katawan ng mundo. Malapit nang umabot sa sukdulan ang panahon. 3 taon mula ngayon, muling lilitaw ang pinakamataas na gintong listahan sa daigdig ng mga diyosa. Malapit nang umabot sa rurok ang espiritual na enerhiya. Sa loob ng 10,000 taon, malinaw kong nararamdaman ang mabilis na pagbulusok ng espiritual na enerhiya sa daigdig ng mga diyosa. Kung ikukumpara sa simula ng pagkakalikha, ito ay talagang magkaiba na. Noon, kahit ang mga karaniwang tao ay makakapasok sa Golden Core Realm dahil sa masaganang espiritual na enerhiya. At ngayon, mas mahirap pa ang sumubok na makalusot sa isang maliit na antas kaysa umakyat sa langit. Huwag nang pag-usapan ang Golden Core at Foundation Establishment. Nakatigil na ang antas nila. Maraming mga kababalaghan. Ang pagkakataon ang humuhubog ng mga bayani. Hindi dahil sa hindi sila matalino, kundi dahil hindi nila nasasalubong ang tamang panahon. Ang hinaharap ng muling paggising ng espiritu. Halos sigurado ako na hindi iisa lang ang dakilang emperador sa mundo. Ang mga emperador ng langit ay patuloy na sumusulpot sa aking antas sa kalagitnaan ng langit at lupa. Baka mahirapan na akong magpahinga ng tahimik. At ang pinakamataas na talaan 3 taon mula ngayon ay tuluyang magpapaliyab sa malaking labanan para sa langit at lupa. Pero wala namang pakialam. Sabi ko habang ako'y nabubuhay. Ang buong mundo ay parang mga insekto. Muling dumating ang batas ng langit. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Iutos sa aking imperyo na magtago. Walang sinuman ang dapat manggulo sa loob ng 100 taon. Simula ngayon, tayo'y magtatago ng lubusan. Huwag magdulot ng kaguluhan sa mundo. Hindi lalabas. Ako'y magsasara. Hindi papasok sa mundo. Nangangako akong hindi lalabas. Ako'y magsasara. Hindi papasok sa mundo. Walang mundo.
Para sa pagdating ng bagong panahon, kailangang lampasan ito. Ang kabaliwan ng isang batang henyo ay lumitaw. Ang kalabuan ay may iisang posibilidad lamang. Ang pagbabago sa hinaharap ay lampas pa sa aking kakayahang makita. Lahat sa mundo ay parang mga insekto. Kahit sino pa sila, sino man ang dumaan, patayin lang ng patayin. Guro. Guro, ito ang mga atsarang gulay na iniutos ng nanay ko na dalhin ko. Sobrang sarap nito. At ito pa, ito ay baboy na ibinigay ni tatay. Ibigay mo lahat sa akin ng maayos. Lumabas ka, Chenling. Anong nangyari? Ipasa mo na sa akin. Sige, lahat na kayo ay tumayo na. Ipakita ninyo ang mga nagawa ninyo. Kung hindi kayo magpapakita ng galing, papalo kayo. Magpakita si Xiaoli ng halimbawa. Sa mga batang ito, siya ang may pinakamatibay na potensyal. Ang kanyang kalusugan. Ang pinakamahalaga sa pag-aalsa ay ang katawan at pagkaunawa. Ang katawan ang nagtatakda ng hangganan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Karaniwan, espiritual, banal, immortal at Diyos na katawan ay mga antas mula mababa hanggang mataas. At ang aking sariling konping na malayang katawan ay isang immortal na katawan. Bagaman hindi kasing galing ng sinasabing Diyos na katawan. Ito ay isang pambihirang katawan na bihira matagpuan sa milyon-milyon. Kaya niyang pukawin ang espiritual na enerhiya. Lahat nagsisimula ng maglabas ng diwa. Ang ganitong uri ng kamao ay hindi pangkaraniwan. Kahit pa ang simula pa lang ay nakakabahala na ng espiritu. Nagpapakita ng diwa. Kung tunay na mapag-aaralan ni Xiaoli, malamang ay magpapalaya ng lakas na maaaring wasakin ang langit at lupa. Si Xiaoyao ba talaga ang walang takot na Diyos Espiritu? Ang kanyang kasanayan ay napakalakas. Napakahusay ng pamamaraan. Halos magkapareho pa ang mga pangalan. Isang suntok lang, may palatandaan ng pagsulong. Muli na palampas. Pero babalik sila bukas. Maaari pa akong magpatuloy sa pag-aaral ng lihim. May nakamit ng pagsulong. Unang antas ng pagpapalakas ng katawan. Master, ang init ng katawan ko. May kaunting sakit pa. Magandang bagay yan. Lalakas ka na. Lunukin mo itong si Suipil. Ang bilis ng breakthrough mo. Maganda ang katawan ni Xiaoli. At si Lilan ay basta nalang kinuha ang si Suipil. Baka maghintay muna tayo at tanungin si Lilan. Pwede rin ba akong kumuha ng isa? Si Lilan ay ang kalayaan na Immortal Emperor. Tama, ayon sa mga usap-usapan sa mundo ng mga engkanto. Ang pinakaayaw kainin ng kalayaan na Immortal Emperor ay isda. Kung hindi siya kakain, matutuklasan natin. Sinasabi na ang Immortal Emperor na si Yao Yao ay hindi mahilig sa isda. Nakatagpo ng 3 buwan ng mga halimaw sa Xuanhai. Gagawin natin iyon. Magluto ng isda bilang pagsubok. Haha! Yung gamot na ibinigay mo kay Xiaoli, mayroon pa ba? Meron, bakit? Maaari mo bang ibigay sa akin? Siyempre, hindi pwede. Hindi naman tayo magka-close. Bakit ko ibibigay sa'yo? Tinutulungan kitang maglaba at magluto. Ako na lahat ng gawaing bahay. Pwede ba yun? Hindi ba ginagawa mo na talaga yun? Masama na si Tito Li. Dumating ang nayon. Kinuha si Xiaoli. Tito Li, pakiusap, tulungan mo siya. Ako na. Aaralin ko ang grupong iyon. Sige, pumunta ka na.
Dalhin mo siya pababa. Tito Lee, kaya ba ito? Siyempre pwede. Sino ang susunod? Kukuha lang ng mga tulisan. Huwag mong subukang dalhin ang anak ko. Pangit na babae, gusto ng kuya namin ang anak mo. Kung lalapastanganin mo ang ninuno. Ay! Kuya Chu, marunong pala itong batang babae ng pakarate. At parang mas malakas pa kaysa sa mga sa sekta. Swerte talaga. Sinabi ng pinuno na hulihin namin ang ilang batang babae na may talento. Hindi ko inasahan na may isa pang marunong ng misteryosong estilo ng pakikipagbuno. Hulihin mo siya. Sino man ang magtatangkang lumaban. Patayin agad. Ilan ay nasa antas 5 ng pagsasanay sa katawan at isa ay nasa antas 8. Naglalakas loob ka pang mangagaw ng bata dito. Gusto mo talagang mamatay. Sino ka? Ikaw pala ay nasa ika-7 antas ng pagpapalakas ng katawan. Kaya pala medyo matatag ka. Pero ako ay nasa ika-8 antas. Ano ngayon, mamamatay ka pa rin. Talagang magaling, tinuruan ka ni Tio Lee. Talaga namang magaling. Ha? Ika-7 antas ng pagsasanay sa katawan. Nagawang lampasan ang hangganan at patayin ang panlabas na disipulo ng aming sekta. May isa pang ipinanganak na may espiritual na katawan na gumagamit ng kakaibang pamamaraan ng suntok. Marami akong napala sa paglalakbay na ito. Halika rito, bata. Nakakainis, ginamit pa ang lakas ng isipan para pumatay. Dapat Senior, patawarin po ninyo ako. Hindi ko po alam kung saan ko kayo nasaktan. Pakiusap, patawarin niyo po ako minsan. Tito Lee. Senior, handa akong maging baka o kabayo. Pakiusap, palayain niyo po ako. Huminga ng malalim, gagaling din agad. Sining ng paghahanap ng kaluluwa. Baka siya ay isang demonyo. Chenling. Narito. Pakiusap, bantayan mo ang lahat. Babalik lang ako agad. Ang destinasyon ay tiyak na may kinalaman sa sekta ng pagsasanay ng kaluluwa. Ang sekta ng pagsasanay ng kaluluwa ay humuhuli ng mga inosenteng bata upang kunin ang kanilang pinagmulan. Nagsasanay ng mga ipinagbabawal na teknik upang hadlangan. Nasira ang malaking hanay. Sino ang may lakas ng loob na umatake sa sekta ng pagsasanay ng kaluluwa? Sino ka? Bakit mo pinapayagan na sirain ang malaking hanay ng sekta ng pagsasanay ng kaluluwa? Pinasabog ang mga tao ninyo. Ako'y isang taong makatarungan. May 2 pagpipilian kayo. Una, magpakamatay. Pangalawa, papatayin ko kayo. Mamili kayo arugante, naghahanap ng kamatayan. Mukhang ikaw ang pumili para sa lahat. Kung ganon, mamatay ka na. Hindi, unti-unti nang nawawala ang pag-asa ko. Hindi, Panginoon. Ayaw kong mamatay. Bakit wala naman akong ginawang masama? Sinasabi na susunod ang batas. Ito ang kapangyarihan mula sa tao at Diyos hanggang sa maliliit na Diyos. Paano ako nakipag-away sa isang Diyos? Pasensya na, pakiusap, pakawalan mo ako. Nagsasagawa ka ng walang sala na pagpatay. Walang awa ka. Siyempre, makakatanggap ka ng parusa. Hindi ka palalampasin ng batas ng langit. Batas ng langit. May lakas ba siya? Lahat ay mga insekto lamang. Ganoon din ang batas ng langit.
Ikaw. Ayos lang ba? Ayos lang. Naayos na, umuwi na tayo. Naayos na. Inalis niya ang buong sekta. Si Qiangi, Chen at Tio Li ay mga makapangyarihang Diyos. Sana'y makasama ka sa pag-aaral ng kanyang mga aral. Aalis na ako. Yung. Maganda ang iyong ipinakita. Magluto ka na. Salamat. Pwede nang kumain si Mayor Lee. Alaynan. Kunin mo na yung prutas sa mesa at kainin mo. Ordinaryong prutas. Walang kahit anong espiritu. Malapit na akong makabreakthrough sa pagbuo ng pundasyon. Ano? Naka-breakthrough na ako sa foundation establishment. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Si Lixia Oyaw ba? Paano nagkaroon si Lila ng ganito? Uri ng divine fruit, siya ba talaga si Xia Oyaw Immortal Emperor? Hindi maganda, kakagawa ko lang ng isda. Dumating ka, akala ko hindi ka kakain. Naitayo na ang buto pagkatapos magpundasyon. Hindi na masyadong kailangan kumain. Maghugas ka na ng pinggan. Di ka ba ayaw sa isda? Yixet, hindi ako mapili sa pagkain. Pero yung luto mo sa isda, pangkaraniwan lang. Kailangan mo pang mag-practice sa pagluluto. Ay, naku. Tiyak na hindi siya ang malayang emperor ng mga immortal. Naisip ko lang ng sobra. Paano naman magiging isang emperor ng mga immortal sa ganito? At bakit siya magiging mabait sa akin? Kahit ano paman, malaki ang naitulong niya sa akin. Kapag naging empress na ako, sasagutin ko siya ng buong puso. At kahit papaano, bigyan siya ng isang tunay na disenteng tirahan. Hindi pwedeng palaging nasa bundok lang siya. 20,000 taon na. 20,000 taon ng pagpatay. Walang sinuman sa buong mundo ang kaya kong hamunin sa digmaan. Nakakainip din ang pagiging sobrang malakas. Dahil nandito ka na, umupo ka at uminom tayo ng kaunti. Hindi ko akalain na ang pinakamataas na emperador sa ilalim ng langit ay nagtatago dito at umiinom. Talagang nakakapanghinayang. Bakit ka nandito? Bilang isang nilalang ng langit, hindi ka nagmamanage sa Xuanchen Fairy Realm. Sa halip ay tumakbo para uminom kasama ko. Malapit na ang malaking bagay, Lilan. Pareho tayong mahihirapang magligtas sa sarili. Ikaw ang mali, mahihirapan kang magligtas sa sarili. Maaari akong umalis dito anumang oras. Pagkalipas ng 10 araw, magbubuga ng espiritual na enerhiya. Babalik ang Xuanchen Immortal Realm sa sinaunang panahon. Mukhang maganda. Muling sisibol ang espiritual na enerhiya. Lahat kayo ay mas lalong gagaling. Ikaw ang langit at daan. Lahat ng mga nag-aaral ngayon. Ang pag-angat nila ay para sa iyo rin, parang dagdag buhay. Baka nga makabreakthrough kayo sa langit at lupa. At makapunta sa mas mataas na antas. Naisip mo na ba na yung mga matandang halimaw noong sinaunang panahon ay sabay-sabay ring magigising? Kaya ano sa akin? Ngayon gusto ko lang magpahinga. Lilan, hindi ko alam kung talagang ganito ang iniisip mo. O ayaw mong harapin. Pwede bang magbukas tayo ng usapan ng tapat? Anong ibig mong sabihin? Effie, akala mo walang nakakaalam tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Akala mo makakalimutan mo ang nakaraan. Magsimula muli. Yesue, huwag kang maging masyadong inosente. Lilan hindi, dapat kang tawaging Lixia Oyaw. Ito ang iyong bagong pangalan. At ito rin ang pangalan mo noong nakaraang buhay. O baka dapat kitang tawaging anak ng dakilang Kunpeng. Noong sandaling iyon nang lampasan mo ang langit at lupa, naibalik na ang mga alaala ng nakaraang buhay, di ba? Akala ko kikilos ka. Pero sa halip, nagkunwaring patay ka at naglayo. Nadismaya talaga ako. Nasa nakaraan na ang mga iyon. Ngayon, iba na ang pagkakakilanlan ko. Ibang pagkakakilanlan. Maaari mong lokohin ang sarili mo. Paano ka namatay sa nakaraang buhay mo? Nakita ko lahat niyan.
Ikaw ay anak ng tao at ng lahi ng Kunpeng. Ngunit ang lahi ng Kunpeng ay naniniwala na nadumihan ng iyong dugo ang kanilang banal na dugo. Kaya gusto kanilang patayin. Talaga bang kaya mong maging walang pakialam? Ang aking ina ay tao. Ang ama ko ay mula sa lahi ng Kunpeng. Pinagsama ang dugo ng dalawang lahi. Ipinanganak bilang anak ng Kunpeng na may katawan ng tao. Ako ay likas na malakas. Kapag ipinanganak ay nasa antas na ng Golden Core. Sa loob lamang ng 5,000 taon ay naabot ko ang posisyon sa langit at lupa. Napatigil ko ang napakaraming malalakas. Ngunit tinitingnan ako ng lahi ng Kunpeng bilang isang kakaiba. Hindi kinikilala ang kadalisayan ng aking dugo. Minsang nagpadala ng napakaraming malalakas na kalaban upang patayin ako. Nang ako'y bumagsak, lumabas ang katangian ng lahi ng Kunpeng. Pagkatapos mamatay, nagiging binhi ng Kunpeng. Kung maayos na aalagaan, maaaring muling mabuhay. Ngunit ang kapalit ay ang pagkawala ng lahat ng alaala. At ang pagkawala ng lahat ng lakas. Nang ako'y muling magising, ito ay 2,000 taon na ang nakalipas. At lahat ng alaala ay nasa 1,000 taon na ang nakalipas. Nang muli kong mapagtagumpayan ang kalangitan at lupa, ako'y ganap na nagising. Kaya't sinasabi ko, ang muling pagkabuhay ng sinaunang panahon. Ang mga matatandang nilalang ay babalik. Sila'y tiyak na makikita ka. Muling kitilin kita. Ye are the way. Kasama rin sa pagkawala ng mga magulang mo ang pamilyang Kunpeng. Alam mo ba? Haha, ganito talaga ang tamang tingin. Ito ang dating malaya at iginagalang na immortal emperor ng Wu Clan. Kung gusto mong malaman ang lahat, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Ngayon, masyado kang mahina. Ang malaman ng labis ay hindi makabuti sa iyo. Sabi sa loob ng 10 araw, mabubuhay muli ang sinaunang panahon. Ganap na magbabago ang mga bakas ng Xuanzhen. Kailangan ko ang tulong mo para makahanap ng 8 bangkay. Bibigyan kita ng mapa. Kailangan lang makuha ang 8 bangkay. Makukuha mo ang lahat ng sagot na gusto mo. Magpakatatag ka. Mas komplikado ang sitwasyon sa hinaharap kaysa sa inaasahan mo. Malayang maglakbay. Karamihan sa mga lugar sa Xuanzhen Fairy World, halos agad kong makikilala. Ngunit ang mga lugar na ito ay hindi pa alam. Ito ba ay isang sinaunang lugar na malalim na nakabaon? Hintayin natin ang 10 araw bago tayo maghanap. Kuninping na lahi. Kung kayo'y mga has na dumating, tiyak na papatayin ko kayo. Maaari bang itanong kung narito si Lixia Oling? Ano ang kailangan ninyo kay Lixia Oyaw? Kami ay mula sa palasyo ng Emperatrice. Narinig ko na may isang immortal na nagngangalang Li dito. Hindi ko alam kung totoo ba. Palasyo ng Empress. Hindi ba't si Empress ang hinahanap nila, si Liu Qinghan at ang iba pa na naghahanap ng may apelyidong Li? Baka naman hinahanap nila ang Emperor ng Xiaoyao County. Anong kailangan ninyo? Pasensya na po. Ano ba ang ginagawa nila? Hindi ka ba nandito para hanapin ako? Anong sinasabi mo? Sila ay mula sa babae na palasyo ng lupa. Bakit nila ako hinahanap? Hindi ka ba? Malapit ka nang makalusot sa Golden Core, ha? Salamat sa mga prutas na binigay mo noon. Dahil dito, naging ganito kabilis ang aking paglaki. Sa hinaharap, tiyak na may kabayaran. Magandang lumago ka. Mabilis na magbabago ang mundong ito. Salamat. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang mailindol? Sugod. Ang pagkakalog kanina ay dulot ng Jade Pendant. Nasa isip ko. Yung amoy. Yung boses. Sobrang pamilyar. Siguradong narinig ko na ito.
Hangin. Kuan. Ang harap na higanting kuan ay tila nasa antas ng pagbuo lamang. Mahina ang hininga ng buhay, tulad na natitirang kandila sa hangin. Ganito ang pag-iral. Matagal nang natutulog dito. Hindi ko kailanman napansin. Iyon ay isang nakatagong batas. Sino ba talaga ang naglatag ng pader na ito? Ikaw na naman. Nakakatakot ang tunog na iyon. Yung kaluluwa ko ay nanginginig. Kung magpapatuloy pa ito, puputok ang katawan ko at mamamatay ako. Pakiusap. Yung tunog kanina ay mula kay Lilan. Ano ang ginagawa niya sa loob? Naku, may paparating. Lixiaoyao. Matagal na kitang hinihintay. Ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Kilalang kilala mo ako. Siyempre, ang jade na konping sa iyong kamay ay regalo ko sa iyong mga magulang. Noong panahong iyon, iniligtas nila ang buhay ko. Kailangan kong magpasalamat. Ang tawag pala sa pendant na ito ay konping jade. Kaya pala naramdaman niya ang kun na ito. Ang konping jade ay ang orihinal na mahiwagang kagamitan ng Diyosa ng konping. Hinihiram ko ang kapangyarihan nito para bigyan ka ng isang pagkakataon na baguhin ang kapalaran laban sa tadhana. Ngunit sa ngayon ay mukhang nagamit mo na ang pagkakataong iyon. Nabaguhin ang kapalaran laban sa tadhana. Ikaw ang Diyosa ng konping. Sa bawat henerasyon ng angkan ng konping, pipili ng banal na anak at Diyosa. At ang aking ama ang pinuno ng angkan. Noong araw, siya ang banal na anak ng konping. Kung hindi dahil sa isang sakuna, dapat sana siyang mamuno sa lahat ng panahon. Ngunit nang lumabas ang pagkakakilanlan ng kanyang ina bilang tao, nagdulot ito ng walang hanggang paghahabol mula sa buong angkan. Kung hindi dahil dito, hindi kailanman mawawala ang ama. Ang lahi ng konping. Ako ang sisira nito. Ilang henerasyon ka na ng Diyosa ng konping? Hindi ko na matandaan. Napakatagal na. Alam ko lang na ako'y nakakulong dito ng mahigit 1,000,000 taon na. Panahon ng 1,000,000 taon na ang nakalipas. Bilang isang mandirigma, at siya ay nakulong hanggang ngayon. Huwag na nating pag-usapan yan. Ililigtas kita muna. Paano mangyayari yon? Walang silbi. Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Ang kumpol ng mga tanikala na ito ay pinagsamang nilikha ng ilang mga emperador ng langit. Kasama pa ang malakas na panghaharang ng mga tanikala sa paligid. Kahit ang daan ng langit ay mahirap itong buksan. Hindi ako makakatakas. Sino ang nagkulong sa'yo dito? Katulad mo rin. Ang lahi ng konping. Minahal ko noon ang isang tao mula sa lahi ng tao at nagpakasal sa kanya. Kapag nalaman ng angkan ang tungkol dito, papatayin nila siya. Maglalaho ang kanyang kaluluwa, at kahit hindi nila ako pinatay. Pinilit nila akong pumasok sa malalim na hukay. Pinipigilan ako ng maraming selyo. Hindi ako makalabas magpakailan paman. Kung hindi sana kayo ng magulang mo ay dumaan noon, baka hindi na ako muling makakita ng buhay na tao. Maaaring lamang itong maubos ang enerhiya. Hanggang sa mamatay. Siguradong gagawin ko ang paraan para iligtas ka. May utang ka sa akin. Kailangan kong bayaran ang utang ko. Wala nang silbi. Sa loob ng 10 araw, matutuyo ang aking enerhiya. Noong araw, ako ay ganap sa langit at lupa. Ngunit naipit dito ng milyon-milyong taon. Bago mamatay, nais ko lang muling makita ang mundo sa labas. Paano mo maibabalik ang iyong lakas? Alisin ang pagbabawal. Maaaring makatulong ito sa iyo. Ito ay dugo ng sinaunang konping. Isang napakahalagang kayamanan. Bakit hindi mo ito pinoproseso ng sarili mo? Alam kong taglay mo ang katawan ng konping na malaya. Kung lulunukin mo at ipoproseso ang patak ng mahalagang dugo na ito, lubos nitong mapapabuti ang iyong lahi. Maaari ka pang tunay na maging konping. Parang siya ay may katawan ng konping na sumisipsip ng langit. Kung makita ng lahi ng konping ang mahalagang dugo dito,
Tiyak na magdudulot ito ng mabagsik na alitan. Hindi mo ako mapipilit na maging tunay na kunpeng. Ipinagmamalaki kong ako ay tao. Hayaan mo akong maging bahagi ng lahing iyon. Nakakatawa, mas pipiliin kong mawala ng katawan. Hindi ko kailanman babaguhin ang aking dugo. Malapit na ang makapangyarihang puwersa ng sinaunang panahon. Maraming pagkakataon. Wala akong kailangan mula sa patak na ito ng dugo. Hindi na kailangang magsalita pa. Gamitin mo na ito. Masaya akong makatulong sa'yo. Lumabas kayo dyan. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Baiyon Sect ng Kinzhao. Kung marunong kang umalis, umalis ka na. Magpahinga ka muna. Ako ang bahala sa paglilinis ng basura. Ang lugar na ito ay teritoryo ng Baiyon Sect. Ang pagkakataon ay akin lamang. Zhou Yi, ang bilis ng dating mo. At may dala ka pang maraming tao. Ha 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 ha. Wang Chuan, kompleto rin ang dala mong tao. Zhou Yi, huwag mong akalain na ikaw lang ang makakakuha ng kayamanang ito. Ito ay teritoryo ng Baiyon Sect. Sige, subukan mong makialam. Sino kayo? Yise, hindi ko maunawaan ang kanyang kakayahan. Hahaha, kaya pala. Nakatago ang kakayahan sa likod ng mga kayamanan. Puro palabas lang. Hindi basta-basta ang batang ito. Ngunit dito, may laban para sa kayamanan. Huwag basta-basta ang paggalaw. Batang ito, teritoryo ito ng banal na ulap na sekta. Ang mga yaman dito ay pag-aari namin ng banal na ulap na sekta. Sa loob ng 5 hininga, kung hindi ka aalis, huwag mong akalain na itatago mo ang iyong kakayahan. Para takutin kami, mga disipulo ng banal na ulap. Patayin mo siya hanggang sa mamatay siya ng buong buo. Dumating na ang tanghali. Kung pinili mong mamatay, mamatay ka na nga. Anong bigla ang desisyon? Isang iglap na pumatay sa daang kultibador. Isang iglap na pumatay sa 2 tao na Diyos. Sino sa mundo ang kaya nito? Napakalakas ni Guru Li. Ito ang tunay na Diyos-Diyosan. Pinakamagaling ang master. Sa gitna ng kaguluhan, nag-umpisa ang paligsahan ng araw at buwan. Anong klaseng palasyo ito? Nakapagtayo na ako ng malaking palasyo dito. Kapag pumasok ang mga dayuhan sa bundok, mawawalan sila ng direksyon. Mapapaisip sila sa palasyo. Ikaw lang ang pwedeng pumasok at lumabas ng walang problema. At dito ay makakakuha ng proteksyon mula sa mga aray. Hindi na kayo kailangang mag-alala sa pagkakasaktan. Salamat sa iyo. Huwag mong isipin. Basta't makabawi ka na. Sa aking lugar na ito, maaaring maalis ang mga hadlang dito. Hintayin mo akong bumalik. Ililigtas kita. Mag-ingat ka sa daan. Nadarama ko ang espiritu ng kalikasan na dahan-dahang nililinis. Alam kong malaki ang pagbabago sa mundo. Lixia Oyaw, sino ka ba talaga? Shenling, pakisamahan mo ang mga tao sa ibaba. Ikaw ba ang Xiandi ng Xia Oyaw? Sinabi ko na sa iyo ang sagot mula pa sa simula. Mukha ba akong si Xia Oyaw Xiandi? Talaga kang si Xia Oyaw Xiandi? Pasensya na. Pasensya na sa mga salitang nasabi ko noon na nakasakit sa iyo. Pasensya na, maliit na dalaga. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Aalis na ako. Tama ka, Papa, sinabi mo ng tama. Talagang magiliw ang exalted immortal ng kalayaan. Hindi kailanman tulad ng sabi-sabi sa labas na malamig at mapanira. Banal na lugar ng pagpapaliwanag. Tumatawid sa lizaw at sizaw. Sa milyong-milyang sakop. Lugar na pinapangarap ng maraming mga mambubuo ng aray. Dito, bawat taon, tinatanggap lamang nila ang mahigit sa 10 disipulo. Ngunit tinanggal ang 10,000 libo. Napakabagsik. Ako ang malayang langit at lupa. Lumabas ka, mata ng hanay at harapin mo ako.
Malayang emperador ng mga immortal. Bakit ka nandito? Tunay ngang ikaw ang malayang emperador ng mga immortal. Bakit ka muling dumating? Kailan ba nagalit ang banal na emperador sa kanya? Talagang umunlad ang kakayahan ni Zhen Yantian. Kaya niyang hadlangan ang aking presensya gamit ang maraming uri ng mga hadlang. Noong mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Nasa ilalim ka pa ng nakaraang emperador. Pumasok ka sa aking banal na lugar. Ninakaw mo ang lihim ng hadlang. Pinatay mo ang aking ninuno. Hindi namin sinisingil ang utang na ito. Ngayon, nandito ka pa rin. Sobra na ang panlilinlang mo. Ano naman kung Diyos ka? Kung talagang pipiliting itulak ang banal na lugar ng katuwiran sa bingit ng kapahamakan. Ano naman kung ganoon? Dumating ako ngayon. Para humiram lang ng isang silid sa Forbidden Pavilion. Nahanap ko na ang lihim na kailangan ko. Saka na siya aalis. Sobrang na lang ang pang-aapi. Huwag mong akalaing matatakot ako sa'yo. Libo-libong taon na. Ako at ang master ko ay araw-gabi nagsasagawa ng katiwalian sa array formation at heavenly equipment. Ngayon, ang aking aray daw ay ganap na. Kahit na ikaw ay isang Diyos Emperador, hindi naman ganoon kadali na masira ang aking mga pader. Kung ganoon, mas interesado ako. Ayos lang, hehehe. Maganda ang iyong pader, Xiao Yantian. Umalis ka, kilala ba kita? Naiintindihan ko na. Ito ay 724 na patong na magkakaugnay na dumi ng kabayo. Ang lakas ay nahahati at humihina sa pinakalabas na patong. Isa pang layer ang aalisin. Kapag umabot na sa huling layer, ang aking lakas ay nawasak na sa antas ng pagbuo ng katawan. Ikaw ay agad na. Nakaalam na sinabi ng matandang ninuno bago siya namatay. Si Lilan ay isang pambihirang talento sa tamang landas na mahirap matagpuan sa loob ng 10,000 taon. Hindi ko kailanman pinaniwalaan. Ngunit ngayon, hindi ko na maikakaila. Itong malaking are na ito, maliban sa akin at sa master ko. Hindi niya talaga ito nakita. Sa isang sulyap lang, naintindihan na niya ang pangunahing estruktura nito. Ang maliit na mata ng langit, tunay na magaling sa aray dao. Hindi ka talaga siguro alam. Hindi ba ang iyong lolo ay pinatay ko? Kundi natalo siya sa laban sa akin sa aray dao. Nainis at namatay sa sobrang inis. Noong pumasok ako sa banal na lugar, hiniling niya na magtunggali kami sa labanan ng mga pormasyon. Magkakaroon kami ng kani-kanilang pormasyon. Tingnan kung sino ang makakaunawa agad. Hindi nagawang i-unlock ng matandang ninuno ang pormasyon ko kahit 3 araw. Samantalang ako, sa loob lamang ng 5 oras, nawasak ko na ito. Sa huli, naubusan siya ng lakas at nagka-attack sa puso. Naging sanhi ng kanyang depresyon at pagkamatay. Imposible ang yabang mo. Ang matandang ninuno ay totoo sa langit. Paano magiging hindi ka kalaban? Ikaw ang pumatay sa kanya. Ayaw mong maniwala, sige na. Pero nakakatuwa ang iyong pormasyon. Tingnan natin kung nasaan ang sentro ng pormasyon. Gusto mong hanapin ang sentro ng pormasyon. Maling pag-asa. Itong malaking kaayusan ay ginawa namin ng guro ko araw at gabi. Paano ito posible? Nawasak ang unang antas. Talagang madali palang wasakin dito. Ano ito? Paano ito posible? Sa loob ng maikling 500,000 taon, ang aming pagsisikap ay naging biro na lamang. Talagang namatay ang aming ninuno sa galit noon. Ang estratehiyang ipinagmamalaki mo. Sa akin ay basura lang. Xiao Yantian. Sumuko ka na ba? Sumuko na ako. Mahina ang estratehiya mo. Pero maganda na ang ganitong klaseng istruktura. Huwag mawala ng pag-asa, gawin mo na kung gusto mo akong patayin o sugatan. Hindi kita papatayin, ngunit hindi mo matatakasan ang parusang kamatayan. Ang parusang buhay ay tiyak, sumama ka sa akin. Nawala ang punong leader. Wala na rin si Zhenwei. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito kalaki ang halimaw. Ano ba ito talaga? Ang pinagmulan ng pamilyang Kunkunpeng.
Isang sinaunang halimaw. Hindi ba nawala ang pamilyang Konpeng? May isang dito. At sa iba pang lugar din. Sa ngayon, hindi pa sila lumalabas sa mundo. Dinala kita dito. Hindi para ipakita sa'yo ang kun. Ito ang mga ipinagbabawal ng mga formula. Ang mga runa na ito, napakadetalyado. Ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ilog na ito. Bawat linya ay perpekto at walang kapintasan. Sino ang naglagay ng ganitong uri ng ipinagbabawal na formula? Ikaw ba iyon? Ito ay inilagay ng isang tao mula pa noong milyon-milyong taon na ang nakalipas. Napakalakas ng kakayahan. Sobrang lakas na hindi ko rin maintindihan. 1,000,000 taon na ang nakalipas. Iyon ay sinaunang panahon. Lumitaw ang mga tagapagpaunlad. Maraming malalakas ang sumulpot. Ang sinaunang landas ng mga pormasyon ay kayang wasakin ang langit at lupa. Ngunit sa isang panahon, bigla itong nawala at naglaho. Ang unang Panginoon ng sekta ay nakakuha ng sinaunang scroll ng aray. Kaya niya naitatag ang dakilang aray. Naitatag ang banal na lugar ng aray. Sayang, hindi pa rin natutuklasan ang kalagayan ng matandang ninuno. Kasabay nito, nawala rin ang sinaunang aray. Dinala mo ako dito. Gusto mong tulungan kitang decrypt ang mga ipinagbabawal na ito. Siyempre, hindi naman. Pinilit kitang manatili dito para mag-crack. Wala akong oras para samahan ka. Paano ko naman magagawa yon? Hindi mo nga ako na-crack. Kahit na hindi mo kaya, kailangan mong gawin. Wala kang pagpipilian. Nagtanim ako ng pagbabawal sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Hindi mo maaaring isiwalat ang mga lihim dito. Huwag labagin ang aking kalooban. Kapag naisip mo na ang lahat ng pagbabawal dito, saka kita palalayain. Mukhang hindi na ako makakatakas. Talagang makapangyarihan ang mundo. Wala na akong lakas ng loob na lumaban. Ang ikinababahala ko lang ay baka magkaroon ng krisis ang banal na lupa. Kung gusto mo ng tulong, sabihin mo lang. Maglalagay ako dito ng isang teleportation array. Maaari kang bumalik sa banal na lugar anumang oras. At kung sakaling malagay sa panganib ang banal na lugar, tutulungan kita isang beses. Ngunit bilang kapalit, kailangan mong malutas ang lahat ng mga proteksyon dito sa loob ng 1 taon. Mga magic array. 1 taon, nagbibiro ka ba? Kahit bigyan mo ako ng 100 taon, hindi pa rin sigurado. Mas mabuti papatayin mo na ako. Kung papatayin kita, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Papatayin ko pati ang asawa at mga anak mo. Papatayin ko ang iyong guro. At lilinisin ko ang inyong banal na lugar. Walang matitira kahit abo. Sinasabi nilang ikaw ay malupit at walang puso. Mukhang hindi naman pala sila nagsisinungaling. Sige na, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Yigsa, tanging sa ilalim ng presyon lamang tayo lumalago. Naniniwala akong bibigyan mo ako ng isang sorpresa. Bumalik ka na. Nakahanap na ako ng taong makakapagbukas ng harang. Hindi magtatagal. Maaari kang maging malaya. Salamat, may huli pa akong hiling. Pwede mo ba akong pangakuan? Sige, sabihin mo, binigyan mo ako ng maraming tulong hanggat kaya ko. Hindi ako tatanggi. Tingnan mo kung nandyan pa ang anak ko. May anak ka pa pala. Lumipas na ang 1,000,000 taon. Bagaman mahaba ang buhay ng Konpeng, hindi ito maaaring mabuhay ng ganito katagal. Maliban kung ang anak ay may napakataas na antas. Ngunit ang mga sinaunang panahon ay tila naglaho na. Halos lahat ng mga banal na lugar ng lahi noong panahong iyon ay nawasak at naipit ng apoy. Mabubuhay pa kaya ang kanyang anak? Walang dapat ipag-alala. Ang anak ko ay naunang nasil gamit ang isang lihim na pamamaraan. Walang dugo ng Konpeng. Walang sinuman ang makakabukas nito. Ibibigay ko sa iyo ang lokasyon. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin siya. Mabuti man nabuhay pa siya. O patay na. Sa kanya iyon. At mayroon pang pinakamataas na lihim na kayamanan na ibinigay sa akin ng lahi ng Konpeng. Ang mga pakpak ng Diyos na Konpeng. Noong nakaraang buhay ko, narinig ko mula sa aking ama. May isang lihim na kayamanan na pinapangarap ng maraming malalakas. Dinala ito ng isang Diyosang babae. At mula noon ay nawala na ito. Hindi ko inakala na ito pala ay nasil hanggang ngayon. Tulungan mo akong hanapin ang aking anak. Kahit buhay o kamatayan. Ang kayamanan na iyon ay para sa iyo. Pakiusap na lang. Sang-ayon ako sa iyo. Ayon sa lokasyon na iniwan ng Diyosa ng Konpeng, ang kanyang anak ay nakatago sa loob ng Yaozu. At narito ang pasukan. Bagamat natukoy na ang sinaunang lokasyon ng selyo, ngunit masyadong matagal na ang lumipas. Walang nakakaalam kung nasaan na ang kanyang anak ngayon. Ngunit huwag mag-alala. Ang Konpeng Yuhui ay magbibigay ng direksyon. Maaari nitong madama ang presensya ng Konpeng sa loob ng 10,000 milya. Mas malapit, mas malakas ang reaksyon. Hala, may tao pa.
Nangahas kang pumunta dito. Hindi ka ba natatakot mamatay? Si Ginoong Shaiwang ay nanghuli ng mga tao nitong mga araw na ito. At nangahas siyang pumasok dito. Manood ka na lang ng palabas. Nakakaintriga, bakit hindi ko makita ang kanyang antas ng lakas? Marami siyang mga lihim na kayamanan ng pagtatago ng lakas. Kung hindi niya itatago ang kanyang lakas. Matagal lang nilamon ni Hari Simang ang tao. Ngayon lang nakakatakas ang mga halimaw na makakain ng tao. Sila ay nagrebelde. Sino ka? Hindi ba kailangang magbigay ng pangalan bago pumasok sa lungsod ng Leon King? Ang ingay mo. Humandusay ka. Sino ka ikaw? Hindi ito ang lungsod ng mga leon. Bakit mo tinatawag na lungsod ng hari ng mga leon? Dahil dito ang teritoryo ng hari ng mga leon. Lahat kami ay mga halimaw sa ilalim niya. Naalala ko na ang mga tao at mga halimaw ay nagkaroon ng kasunduan na pwedeng pumasok sa teritoryo ng isa't isa. Huwag magpasimuno ng walang dahilan na pagpatay. Maliban na lang kung sa ibang lugar. Ang mga nilalang na halimaw ay umatake sa mga tao. At ako ang tumindig upang pigilan ang madugong insidente. Sa huli, kung hindi dahil sa apat na banal na hayop na hari na humingi ng awa, matagal nang naging abo sa kasaysayan ang mga nilalang na halimaw. Hindi pinapayagan ang pagpatay sa mga tao sa loob ng lupain ng halimaw. Ito ang mahigpit na batas na isinulat noon sa kasunduan ng langit at lupa. Ang kasunduan noon, hindi maaaring magpatay-patay ang mga halimaw at tao sa teritoryo ng isa't isa. Maliban na lang kung sadyang manghuli, hindi kailanman pinagbawal ang kanilang labanan. Noong panahon na nangako ang mga halimaw, na hindi nila lalabag, ngayon, ang mga halimaw na ito ay muling naglakas loob na ubusin ang tao. Hindi ko alam. Basta sumusunod lang ako sa utos. Lahat ay utos ng Ginoong Leon King. Ilang tao na ang pinatay ninyo sa kabuuan? Hindi ko talaga alam. Lahat ay inihanda ng Ginoong Leon King. Dahil wala kang alam. Hindi na kailangan pang mabuhay. Nawala na. Hindi ba siya natatakot? Ang Ginoong Leon ay tunay na isang makalangit na nilalang. Mukhang matagal na akong nawala. Kaya nakalimutan ninyo ang ating sumpa noon. Ha. Ang lakas ng presyon na ito. Hindi ito antas ng Earth Immortal. Hindi bababa sa antas ng Heavenly Immortal. Anong antas ng pressure ito? Ano ba ang ibig mong sabihin, Senior? Isang maliit na leon mula sa tunay na paraiso ay nangahas na labagin ang kasunduan ng mga halimaw at maghasik ng lagim sa mga tao. Ikinulong at pinahirapan para lang maglibang. Malaki ang iyong tapang. Mukhang hindi ko pa sapat ang napatay noon. Kung hindi nyo makakalimutan agad. Ikaw ang Xian Emperor ng Kalayaan. Ginoo ng langit at lupa, pakinggan mo ang aking paliwanag. Sa loob ng 5 araw, kung makita ko pa rin na may isang tao sa Yaozu na nakakulong, 4 na maliliit na espiritu ng hayop, linisin mo ako. Maghintay ka, kakainin kita pagkatapos kong patayin. 4 na maliit na Diyos-Diyosan. Sino ito? Ang lakas ng loob niya. Sino ang nagsabing siya ang aming Panginoon? 4 na maliit na Diyos-Diyosan. Ang nakakatakot na aura. Sa boses niya ay may kasamang kapangyarihan ng daan. Nanginginig ang aking kaluluwa. Sino ba ang may ganang makipag-usap sa ating Panginoon? Maliban sa taong iyon, wala na akong maisip na iba. Sino ang taong iyon? Bodong-bodong ka, maliban kay Xiandi, sino pa? May kakaiba, nandyan na ang taong iyon. Mabilis, pumunta sa lugar ng 4 na Diyos na halimaw. Ano man ang mangyari, gisingin na sila agad. Kayo lahat ay kamatayan na. Ang laki ng loob ninyo. Paggalang sa 4 na Panginoon. Talaga namang nakakabahala. Bakit nandito ang pantas na immortal na ito? Hindi namin alam. Parang wala naman kaming nasagasaan niya, di ba? Bakit siya pumunta dito para hanapin tayo? Huwag muna nating alamin ang dahilan. Mas importante na mag-isip na tayo kung paano magsosolusyon. Sa tingin nyo, kung tayo 3, 4 pa tayo, ay kalaban niya. Noon pa man, hindi na kami kalaban. Ngayon, mas lalo pang hindi. Yung lalaking iyon ay nasa kalagitnaan na ng langit at lupa.
Parang pagdurog sa 4 na langgam lang ang pagharap sa amin, sobrang dali. Ano ang ginawa ng ating mga demonyo nitong mga nakaraang araw? Mabilis kayong mag-imbestiga para sa akin. Tingnan kung sino ang walang pakialam, na nangahas sumuway sa aming utos at saktan ang mga tao. Lumabas ka. Iparusa ka agad sa lugar. Hindi kami magpaparaya. Huwag nating hayaang makahuli si Xiao Yao Xian di ng anumang kahinaan. Walang puso ang taong ito. Kapag siya ay nagalit, tiyak na mamamatay tayo. Ngayon na ganito na ang sitwasyon, wala nang silbi ang magpanik. Magpatuloy na lang tayo sa ating pagninilay. Hindi magiging payapa ang makalawa. May pagkakataon tayong makalagpas sa hangin at lupa sa susunod na araw. Zuke, ano ang nakita ng iyong Phoenix Divine Eye? Nakita ko, sa hinaharap, maraming puwersa ang lilitaw na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Sa oras na iyon, huwag nang pag-usapan ang dating emperador. Kahit ang Diyos ng Langit ay magkakaroon ng maraming bersyon. Ngunit hindi ito mangyayari kaagad. Tinatayang mayroong 10 taon pa. Marami pang pagkakataon para tayo lumaki. Basta't lang natin maabot. Maaaring malampasan natin ang puno ng kalayaan na emperador. Kung ganoon, maghihintay na lang tayo ng mas matagal. Hanggang sa mas lumakas pa tayo. Makabreakthrough sa langit at lupa. Hanapin natin ang emperador ng kalayaan at ayusin ang luma nating utang. Ang kakaibang pader na ito. Hindi ko pa ito nakita. Kung hindi dahil sa jade finger ni Konpeng, hindi ko matutuklasan dito. Kahit ang aking espiritu ay na-eclipse ng pader na ito. Sobrang tago nito. Para iligtas ang bata, hindi pa kailangang magmadali. Hayaan mo akong pag-aralan ang hiwaga ng pormang ito. Kung hindi mo naunawaan ang pormang ito, hindi mo alam ang kanyang kahusayan. Sa ganitong kalagayan, hindi lamang nito maitatago ang espiritual na kamalayan. Napakamasigla ng depensa. Maaari rin itong sumipsip ng espiritu mula sa loob ng 1 milya upang pakainin ang loob. Ang pinakamahalaga ay, nabagal ng kalahati ang takbo ng oras doon. Yung nakaraan sa labas, doon lang nagiging walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos na si Konpeng ay nakatago sa loob. Malaki ang posibilidad na nakalipas lang siya ng 500,000 taon. Mas mataas ang survival rate kaysa sa inaasahan ko. Pero bukod sa pagbabasag sa aray ng puwersa, isa lang ang solusyon, dugo ng Konpeng. Bumaon. Sa loob, may buhay pang mga demonyo. Haha. Kakaibang nilalang. Ako ay isang kakaibang nilalang. At kayo, ano kayo? Sa saklaw ng kakaibang espiritu, walang amoy ng Konpeng. Pero ang pambansang Jade ay patuloy na umiilaw at umiindayo. Hindi kailanman nagkakamali ang posisyon nito. Nakakita na ba kayo ng ganitong nilalang? Lolo ang datu. Parang yung malaking halimaw na kinukuha natin ng dugo taon-taon. Saraa, huwag magsalita, tahimik lang. Totoo ang sinabi niya kanina. Ano ka ba? Layo ka dito. Hahaha. Ang tapang naman na gawing pagkain at alagang hayop ang Konpeng para magpakamatay. Mamatay ka.
Bumangon. Buti na lang at dumating ako ng maaga. Kung huli pa, tunay na siyang mamamatay. Hindi naman masyadong tanga itong mga halimaw na ito. Alam niyang dahan-dahang umagos. Ginamit ang kanyang dugo para pakainin muli ang espiritual na bunga. Kaya lang nakahinga pa siya ng bahagya. Ihahatid kita sa bahay para hanapin ang iyong ina. May amoy ng kanyang ina sa paliguan. Dapat makatulong ito para gumising siya ng mas maaga. Mayroong ding yung tinglangit dito. Kung ganun nga, wala nang dahilan para magmadali na umalis.